Pangulong Aquino nakabalik na sa bansa, taglay ang tagumpay ng kanyang pagdalo sa Asia-Europe Summit sa Vientiane, Laos, the People's Democratic Republic. Sa kanyang arrival message, binigyang diin ng Pangulo na hindi nabigo ang kanyang misyon para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Si Rocky Ignacio nag-uulat ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon, Rocky. Yes, maraming salamat, Kirby. Benepisyo para sa mga Pilipino. Ito nga ang magandang pasalubong ni Pangulong Aquino sa kanyang pagbabalik sa bansa matapos dumalo sa 9th Asia-Europe meeting sa Laos. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, malugod na ibinalita ni Pangulo Aquino na napagtibay sa kanyang pagdalo sa 9th Asia-Europe meeting ang pagtiyak sa kapakanan ng mga OFWs, pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng trade and investments, regional security at pagpapatuloy ng good governance. Binigyan din ng Pangulo ang tagumpay sa pagtiyak ng kapakanan ng mga Filipino workers abroad, partikular na sa bahagi ng Europa sa gitna pa rin ng epekto ng global economic slowdown. Sa biyaheng ito, may isang paksang nangibabaw po sa atin. Ito ay ang pangangalaga sa kapakanan at karapatang pantao ng ating mga OFWs. Dahil sa mga problemang pang-ekonomiya at politikal ng ibang bansa, may mga pagkakataong maaaring makaranas ng diskriminasyon at pang-aabuso ang ating mga kababayan. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit bumiyahe tayo at lumahok sa ASEAN. Hindi ako makakapayag na mailagay sa alanganin ang kaligtasan ng ating mga OFW. Hindi ko haayaang mapunta sa wala ang mga sakripisyo at pagtitiis ni Juan de la Cruz. Ang biyaheng ito ay para sa manggagawang Pilipino at hindi tayo nabigo sa misyon natin ito. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang bunga ng makasaysayang trilateral meeting nito sa mga lider ng European Council at European Commission para suriin ang kalagayan ng mahigit 70,000 Filipino seafarers. Dito ay sinulong ng Pangulo ang mahalagang kontribusyon ng mga Filipino workers na naapektuhan na rin anya dahil sa umano'y naging ng nakaraang pamunuan. Hindi po biro ang epekto sa atin kung sakaling i-blacklist tayo ng European Union. Bukod sa mahigit na 91,000 Pilipino mawawalan ng trabaho, kasama rin sasamang kondisyon sa kawalang pag-asa ang kanilang mga mahal sa buhay. Saan nga ba nagugat ang isyong ito? Sa matagal na pagwawalang bahala ng mga dating nasa poder sa mga lituntuning nakasaad sa Standards of Training, Certification and Watchkeeping or STCW ng European Commission. Ipinalam natin sa mga pinuno ng EU na nagbigay tayo para makamit ang mga pamantayan ng European Commission at ng European Maritime Safety Agency. Ito ang dahilan kung bakit pinagdaan natin ang Executive Order No. 75 na nag-aata sa DOTC na tiyaking nasusunod ng ating mga institusyon ang mga pamantayang nakasaad sa STCW. Dahil sa ating mga positibong hakbang, kasalukuyang nasa whitelist pa tayo. At nais natin na hindi tayo mabura sa whitelist sa mga darating na audit ng EMSA. Ipinabatid natin ang kontribusyon ng libo-libo Pilipino seaman sa shipping industry ng EU at ng buong mundo. Positibo rin ang resulta ng pangipag-usap ng Pangulo sa mga lider ng Switzerland at Japan kung saan kapwa kinilala ang pagresolba sa mapayapang paraan alinsunod sa batas sa usapin ng West Philippine Sea. Pinapurihan din ng mga world leaders ang pagsisikap ng Aquino administration na isulong ang peace and development sa Mindanao sa ilalim ng Framework Agreement sa MILF. Ito naman po sa pagbuo ng malinaw na patakaran sa West Philippine Sea ang naging pagpupulong kasama si Prime Minister Yoshihiko Noda ng Japan. Nagpasalamat din tayo sa bansang Hapon sa kanilang ambag upang masimulan ang kasunduang pangkayapaan sa Bangsamoro. Nang pinahintulutan nila tayo makipagkita sa mga pinuno ng MILF noong Agosto 2011 sa Narita, Japan. Pinatayan nila ang katuwang natin sila pagpapalaganap ng kapayapaan. Bukod dito, patuloy pa rin ng kanilang tulong, hindi lamang sa pagpapalakas ng ating tanggulan, kundi maging sa pagsugpo ng kahirapan sa bansa. Tinanggap rin ng Pangulo ang pagkilala ng iba pang mga world leaders sa potensyal ng Pilipinas sa larangan ng pamumuhunan, pati na rin ang pagbubukas pa ng maraming trabaho sa mga Pilipino abroad. Napakalaman din natin sa daw sa mga manggagawa sa Norway tulad ng mga medical professionals. Isa itong oportunidad upang kapwa makinabang ang Norway at Pilipinas
sa libo-libo natin mga nurse, midwife at doktor. Aktibo rin sa pamumuhunan sa ating stock exchange ang ilang Norwegian companies at ang kanilang sovereign fund. Kaya nang ibinalita natin, muli tayong nakapagtala ng record high kahapon, 47th na po ito sa ating administrasyon. Talaga naman po gusto na nilang matapos ang pagpupulong yata para madagdagan pa ang investment sa atin at sila iniyaya natin. Sayang lang po talaga at hindi natin naibalita sa kanilang muli. Natin na-break ang record high kahapon, yun na po 48 time. Baka naman dumoble na rin po yung kanilang pamumunan sa atin. At hindi na po ako magtataka kung bukas, baka sakaling malampasan na naman natin to, baka yung good things also come increase. Baka po ngayon pa lang ay nagbubuhos na sila ng sa katutak na puhunan sa atin at talaga namang kung tatanggapin at halagaan natin ito. Pero ayon sa Pangulo, isa pa rin sa mahalagang bahagi ng kanyang biyahe ay ipaabot sa mga Pilipino sa Laos ang tunay na kalagayan ng Pilipinas na mas maganda na kumpara sa nakaraang nakasadlak sa umano'y talamak na korupsyon. Naniniwala naman si Pangulo Aquino na ang magagandang bunga na dala ng kanyang biyahe ay magsisilbing inspirasyon ng mga Pilipino para manatiling katuwang ng gobyerno sa pagsusulong ng good governance. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.